Hi guys! Maganda rin gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ni Yoko Chismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin naman po natin at pag-uusapan ay mayroon nga pong kinalaman na dito, syempre sa good news natin tungkol sa pagpapalabas po ng The Alibay sa iWine sapagkat grabe naman nga talaga ang Kim Pao ay napakalakas. Ano po? So, asahan po natin na magiging maganda rin po ang pagsuporta ng mga tao sa prime time pag napalabas na po sa Free TV. At syempre tungkol po sa ginawa po pagtatanggol at pagbibigay linaw ni Miss Sasha Padilla tungkol po sa naging interview ni Chinita Princess. Pero bago po ang lahat ng iyan, sa mga di pa po nakaka-subscribe sa ating channel, maaari lamang napindutin po ninyo ang subscribe button natin at notification bell na riyan sa baba upang kayo po ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And dahil rin po natin bigyan ng pansin ang ilan po mga comment at opinion ng mga Kim Pao fans hinggil po sa mga nagdaang balita tungkol sa Kim Pao. Narito nga po ang first comment natin bilang pasasalamat na rin sa pagtutok at pagsubaybay ninyo sa ating daily updates. So mula po kay Kitty Bells, yes Gandara, dami nang pinatunayan ni Pao na talagang gusto niya si Kim. Bakit pati si Angelica at Arsimuños noon na booking si Pao na gusto niya talaga si Kim? Ha ha ha. Tawag nga nila Chu Pao. So ayun na nga, marami nang napatunayan at hindi ko maintindihan siya ng gagaling. Siguro dahil sa pagkainip. Kung in terms lang naman of patunay ay marami tayong resibo, marami tayong kumbaga ay pinangkakapitan, mga old videos, si Paolo, ganyan, mga pag-amin, yung mga evidences, mga couple na ganyan. Siguro, dahil sa pagkainip lamang po ng pagsasalita at gusto na nilang mag-settle down agad-agad ang Kim Pao, kaya mayroon pong ilang pagdududa, ganyan sa totoong intensyon niya. Ni Paolo Avellino kay Kimi. Pero kung nasubaybayan nyo nga at updated kayo sa kung paano naghintay si Paolo kay Kim Chiu, hindi mo maku-question si Paolo Avellino. Siguro, bawasan lang po muna yung pagkainip. Pag naiinip tayo, idaan po siguro natin sa pagpo-vote sa Kim Pao sa VP Choice Awards. And syempre, pagpapatrend sa kanila. Yun na lang po siguro. At iwasan nyo po yung pakikinig sa mga alam nyo naman na puro paninira lang pong alam gawin kina Kim and Paolo. Minsan kasi ang hirap na alam nyo naman na puro paninira kay Kim at kay Pao yung content, binibisita nyo pa din. Ayan. Kaya na lang po, iwas na lang po tayo, block po natin yung mga ganong accounts. Kasi wala po kayo ibang mapupulot ton kundi stress at pagtududa sa Kim Pao. Samantala, dumako naman po tayo sa comment ni Ma'am Dina La Fortesa. Maganda rin gabi. Gandara, grabe naman comment ni Norma Dayag kay Kim na pera na lang nagpapaligaya. Napakasakit sa damdamin ng tunay na Kim Pao fans. Ang mga comments niya, hindi natin hawak ang buhay ni Kim at Paolo. Hindi natin alam ang lahat ng tunay na sitwasyon ng relasyon ng Kim Pao. Hindi porket sinusuportahan natin ang Kim Pao ay tayo na ang magdidikta sa dapat gawin nila sa buhay nila. Nung nagsimula tayo maging fan ng Kim Pao ay wala silang relasyon, kaya hayaan nating kusang dumating at maramdaman nila ang pagmamahala na nais natin para sa kanila. Matagpuan nila ang
ang destiny sa pagitan po nilang dalawa. Tama yan, Ma'am Dina La Fortesa. Kumbaga ituloy lang po natin ang suporta kung paano natin sila sinuportahan sa simula pa lamang. As long as nasa-serve nila sa atin yung kilig, yung chemistry, 'di ba? And nakikita natin kung gaano sila kabuting tao. Worth it po na ipagpatuloy ang pagsuporta po sa kanilang dalawa. And true, nasaktan din ako nung marinig ko na pera na lang ang nagpapaligaya ngayon kay Kim Chiu. Kasi kung pera lang nagpapaligaya kay Kimi, hindi po niya yan isi-share sa iba. Aangkirin niya yan tulad ng naisiparating na mukhang pera po si Chinita Princess. So, kung mukhang pera si Kimi, ay hindi po siya mamimigay ng blessings sa iba. Alam niyo naman si Kim, isa po siyang anghel at blessing para po sa ibang tao. Marami na po nakapagpatunay po niyan. Si Kim talaga tahimik lang, pero madami po yang natutulungan at malambot po ang puso niya para sa mga less fortunate at lalo na sa kanya po mga kababayan. Sabi nga po ni Sam, mas lalo po siyang humanga at mas lalong na-appreciate si Kim Chiu. Anyway, dumako naman tayo ngayon sa comment naman ni Ma'am Norma Dayag. Sabi niya, "Good day, M. Gandara. Sometimes I can't control my emotions." Thank you for reading my comment to Kimi. Kaya Gandara, if ever na hindi sila magkatuluyan, sayang lahat ang pagdarasal ko sa kanila at yung mga pagsuporta ko sa kanila ay nasasayang lang, Gandara. Hindi ako basher, but if all those revelations made by them through their video clips sa lie detector ay doon ako nabuhayan ng loob sa kanilang dalawa. Gandara, ever since avid fan ako ng KP at huwag mo akong pagsabihan na ako ay di solid fan ng KP, Gandara. I am just worried to them both kasi may kasabihan tayo na kanin na isusubo na lang, nalalaglag pa. So yan, nasa isip ko, Gandara. Mahal na mahal ko ang KP, lalong-lalo na si Kimi. Parang anak ko na siya pag nakakarinig ako ng nega issues, most especially about love life. Naku, wala naman akong sinasabi sa inyo na hindi kayo solid, Madam Norma Dayag. It's just that nalulungkot ako kasi dati I'm always looking forward sa mga comments, pero ngayon medyo na ako kasi bakit ganon yung mga comment tungkol kay Chinita Princess. And mabuti na lang napanood nyo yung sa lie detector test at nabuhayan kayo. Anyway, ayan nga, tungkol sa love life niya, nasasaktan ako at naiiyak para sa kanya. Kaya Gandara, na-comment ko yung ganoon na statement ko para at least Kimi also will look and give importance to herself. Remember, money, the root of all evils. Kaya Gandara, hindi sa pinupush ko si Kimi for marrying, but yung magiging future niya. Yes, indeed. Baka kung magkatuluyan sila ni Paolo ay hinto na sila sa pag-aartista. Ayaw namin na mangyari yan. For sure, mamimiss namin Kimi. Then kahit man lang sa showtime mapanood namin siya gaya nila Ann, Karil at siyang Ami. Gandaragan, God bless is all most especially to KP and your family. Thank you so much sa komento, Miss Norma Dayag. At ang masasabi ko po, hindi masasayang ang inyong mga panalangin at pagsuporta kay Chinita Princess and Paolo. Bakit po masasayang inyong pagsuporta? Mabubuting tao naman sila at marunong pong mag-share ng blessings. Samantala, pag-usapan naman nga po natin ang ginawang pagtatanggol ni Ms. Sasha Padilla kay Kim Chiu. Mainit kasi pinag-uusapan ngayon sa social media, naging interview ni Kimi regarding sa ang kanyang masisay sa magandang balita na nilipat po minove po sa first lot ang The Alibay. Naging emotional nga po dito si Kim Chiu at marami po ang nag-say ng kanilang opinion. Meron pong sobrang natuwa kay Kim Chiu kasi napaka-humble ni Kimi sa tagal na niya sa industriya. Sobrang grateful lamang siya sa kanyang mga natatanggap.
at hindi niya akalain na malalagay po siya sa first slot. Alam niyo naman si Kimi, tad po ng bashing, 'di ba? So sa kabila ng lahat ng 'yon, na akala niya hindi na makakaahon, eto po siya at ilalagay pa sa first time slot. Mayroon po dito isang komento na napukaw po ang pansin ni Miss Sasha Padilla. Sabi kasi dito, si Chris Aquino po ba yung nag-i-interview? Hehehe. Naiiyak ka because, ayan, naiiyak ka because, tapos laughing emoji na para bang, ano po, basta negative ang dating. So, narito po ang sagot ni Miss Sasha Padilla. Hi, AVN, I think Kim got emotional because we were only told the other day that our new teleserye, The Alibi, will be shown on prime time. If you may recall, this time slot has been given to Coco Martin for the past 10 years or more. It's normally the highest rating show of ABS. So it is indeed a big deal. Also nakaka-nervous din to take over the time slot of Batang Quiapo. It is a blessing, yet by now you may have a better understanding of the pressure. It also comes with God bless you. O, diba? Yan po ang paliwanag. At least nasagot na po sa wakas, diba? So, grabe talaga po ang pressure kasi kinakailangan nilang sundan or kung mas maganda, malagpasan pa po ang ratings ng Batang Quiapo, which is usually nagre-rate po yan ng 9.3, 'di ba? Sobrang taas po compare sa Sangre. Ayan, 7.8 ganyan. So dapat po talaga ma-maintain po ito. Although kami naniniwala, pero syempre kinakailangan andun pa rin yung dasal at pressure talaga. So syempre big deal na big deal yon dahil nakakontrata kay Coco Martin po ang time slot na yan for 10 years, 'di ba? Kaya sinong hindi po magiging emotional at grateful noon. Anyway, nais naman natin i-congratulate si Chinita Princess and Paul Avellino sapagkat ang The Alibi ay nasa top 6 po agad-agad. Ilang araw pa lamang po yan sa I Want, pero most watch po sa I Want. Grabe, ano? Congratulations Kim Pao and to the team Alibi. Unang week pa lang top 6 na agad sa OFC I Want. Hashtag The Alibi, ang buong katotohanan. Congratulations Kim and Paolo, pataas pa ang rating niyan. Anyway, hanggang dito lang po muna ang ating update. Maraming salamat po guys sa inyong pakikinig. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod pa nating chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.